isa lang na, maswerte ka pa nga eh, dahil yung mga taga Vancouver hindi marahas eh. May isa lang na 2, 3, 4 na magoramentado sa lahat ng kasinungalingan nila. Tapos na yung mga yan eh. Sa lahat ng kasinungalingan nila, lahat ng pambababoy nila sa taong bayan, may isa lang dyan na magsawa na sa kasinungalingan at pagnanakaw ni Satanas. Pagbabayaran nila lahat ang kanilang mga pagnanakaw at kasinungalingan. Ano pa sabi ni Castro? Hindi naman po rin nagkulang ang ating First Lady sa kanyang pagtulong. Saan? Sa pagbigay ng bukbukoy bigas. Sabi niya, hindi niyo man siya nakikita madalas, pero behind the scene, alam natin kung ano po ang ginagawa. Behind the scene, alam namin ang ginagawa ni Satanas. Katuwang po siya ng ating Pangulo. Yes, katuwang sa pagnakaw ng bayan, katuwang sa pagsingot, katuwang sa paglaklak ng alak, katuwang sa pag-fabricate ng mga crimes sa mga kaso, katuwang sa pakikipagsabuatan sa maleta kongresista, sa Senado, sa Kongreso, para tamnan ang kaso ang mga taong kritiko. Katulad ni Marcoleta, now Alan Cayetano, now Lauren Ligarda, Leandro Leviste na nag-expose dito sa Cabral Files na hinahabol na rin nila. Katuwang nila, ano sabi niya? Ano sabi ni Castro? Ayan, behind the scene. Ito ang ginagawa nila. Behind the scene, inuubos nila yung pera. Yan ang hindi nyo nakikita. Behind the scene, tinatransport nila ang pera. Kaya ganyan kayo kabayan. Tatanga kasi ng mga Pilipino ngayon eh. Lalo na yung mga bangagan at saka puluwan. Hindi kayo kasali, mga palangga. Tanga ba kayo? O okay lang sa inyo pag nakawan kayo? Harap-harapan na nagsisinungaling itong mga ito. Ano, di ba dati? Balikan natin. Noong 2022, Agosto, ako lang ang mag-isang nagsalita laban sa mga hayop na ito. Ako ang nag-expose lahat ng pagnanakaw. And look at you now. Kasama ko na kayo, pero kulang pa rin. Kailangan nyo silang lahat tanggalin. Paano matanggal? Tanggalin nyo si Bangag. Diba? Tanggalin nyo lahat. Muna isa lang naman ang ulo kailangan natin eh. Tama yung sinabi ni Basti. Isa lang. Pag natanggal nyo si Bangag, chain reaction na yan lahat. Mawawala na lahat ng mga demonyo na ina-appoint niya, katulad ni Claro, na mismo ang nag-o-author para pasinghutin, ayon sa testimonya sa drama na ginawa natin, pasinghutin ang mga kababaihan ng pulburon. Ito ang inyong Bangag administration. Malala na silang lahat. Kapag malala ka na at, akala mo ikaw na pinakamakapangyarihan na wala na magagawa yung Pilipino kasi hawak nyo na yung batas, nababayaran na lahat, hawak ang AFP, PNP, namamaritahan, wala na silang takot. Kahit anong kasinungalingan na gagawin nila, ay hindi nyo naman kaya eh. Bayad na namin yung AFP, bayad na namin yung PNP. Kaya kahit anong kasinungalingan ni Castro, kahit anong kasinungalingan ni Bangag na isisi sa siyensya ang baha, na first time in the history sa buong mundo, buong Pilipinas, okay lang sa inyo kasi you don't, what? You don't care? O you care? Pero duwag kayo, ayaw nyo manindigan? Isang ulo lang ang kailangan nyo para matapos na lahat ng pagigipit nila. Ulo ni Bangag. Para tanggalin yung mga yan. Tama si Basi, isang ulo lang. Pag natanggal na yan, ipapasukan natin lahat ang pera sa butod ni Lisa Marcos. Yung ninakaw ni Sandro Marcos na expose ni Manong Chavez Singson dyan ng almost 10 billion na flood controls. Ang ninakaw ni Tambaluslos na in-expose din na dati nilang kasama ni Zaldico. Lahat sila. Ipapasukan natin. Kung pwede nga, tagtarin natin ng pinong-pino, panlunok natin ng buo sa kanila. Kung ako kay Sara, pag ako naging presidente, kung ako si Sara, literal papalunok ko lahat ng mga ninakaw nila. I'm serious. Di ba na bitayin ako later on, magsumbong na kayo, human rights. Ipaparada ko silang lahat sa Luneta, papanoorin ng buong Pilipino. Ayan, Kimbo, yung Hermes na yan, yung Rolex na yan, lunukin mo ng buo. Ikaw, yung naputol ang tiil, sino yun? Yung kalalabas lang? Johnny, what's that? I-comment yun yung palangga. Papalunok ko sa kanya yung mga sports car niya. Yung ipinagyayabang ni Abante Dila, yung mga baril-baril na ano niya, papalunok ko ng buo sa kanila. Yan. Only in the Philippines. Kung ako presidente, lahat yan. Papalunok ko, ipapakita ko sa buong mundo
kung paano kumastigos sa mga kawatan. Yung mga prosecution, who's that? Pimentel, Johnny Pimentel. Thank you, Hazel Aquino. Yan, Johnny Pimentel na yan, mga collection niya, mga cars, lahat yan. O, umpisa mo lunukin ng Ferrari. Yung mga prosecution lawyers, yung si Kapunan, pag napatunayan ko, lahat yan. Kasi syempre, imbestigan mo, hindi ka na basta-basta magpapalunok. Pag napatunayan ko na si Kapunan ay nakatanggap ng isang maleta, yung matandang yan, ipapalunok ko sa kanya ang buong maleta sa harap ng sambayanan ng Pilipino, sa buong mundo, lahat ihiliray. I really don't care. Yan ang dapat ang ginawa ni PRRD noon. Kahit nabitayin, ikulong niyo ako, at least pinalunok ko sa kanila yung mga collections nila. Right? Pati mansion nila, ipalunok ko kung pwede nilang malunok. Nakaka-stress, di ba, ang buhay nyo dyan sa Pilipinas? Kung ako nga, nawala ako dyan, nai-stress ako. How much more kayo na naka-experience ng baha, gutom, krimen, kasinungalingan ng bangag administration na ito? Ang sabi, hindi naman po, sabi ni Castro, ni Impacta, hindi naman po rin nagkulang ang First Lady sa kanya pagtulong, hindi yun naman siya nakikita, madalas so behind the scene, chuchu-chuchu. Okay, ano ko na yan? Ngayon, wala daw masamang intensyon. Walang masamang intensyon sa post. Sabi niya kasi, walang masamang intensyon daw sa pagpo-post. Papasalamat lang daw sa buhay, sa birthday, mensahe. No. Ang masama, wala sanang masama kahit magpag-grand party pa si Satanas. Kung ang mga tao ay habugana or prosperous, umaayos o komportable ang buhay nila. Kasi sabihin na natin, okay na yan. Ang ating presidente, ang first lady, nag-enjoy sila kasi sobra naman, maganda naman ang ginagawa nila sa bayan. Walang baha. Imagine, nung panahon, ng mga nakaraang mga administration, grabe, Talamak, Yolanda, Undoy, o kung ano pa. But only in Marcos administration, wala na lahat. Nakikita mo yung mga infra, ganun, okay lang yun, papalakpakan pa natin sila habang sila nagbe-birthday. Pero eto, araw-araw ninyo, dyan kayo sa Metro Manila na dati hindi naman kayo binabaha, di ba? Yung mga maliliit na possessions o pag-aari ninyong, yung mga gasol ninyo, gasolito, yung inyong mga plato na baka hulugan pa sa Bombay, yung inyong mga kumot, yung inyong mga good morning towel, may mga tao na mahirap sila pero masinop sila, na nakadikit-dikit, okay? Inyong mga towel na hulugan din sa Bombay, mga payong, na kung yun na nga lang ang inyong tanging yaman, na anod pa ng baha. Right? So, nasaan ka ngayon? Saan kayo ngayon pupulutin? Samantalang patuloy na nagsisinungaling itong hayop na Castro na ito. Alright? Naintindihan daw nila yung criticism. Sinungaling. Hindi nila naintindihan. Kasi kung naintindihan nila yung damdamin, yung kahirapan ninyo, pag upo pa lang ni Bangag, hindi na siya nakipagsabuatan kay Michael Ma, kay Swansing, yung hayop na Swansing na yan, yung mag-amang yan, na yan ang unang nag-investigate ng smuggling and hoarding noong January 2022. Pero nung pinaviral natin yan, tumigil na yung mga jutang ginimisa yan. Ano na ngayon nangyari kay Mika? Ginawa pang Committee on Appropriation. Sila, mayroong hawak ng dokumento na yun. Doon ko lang naman kinuha yung ibang mga pangalan doon, di ba? Nakipagsabuatan si Bangag kay Michael Ma na inappoint niya special envoy to China to deal businesses China and the Philippines. Hanggang ngayon, nowhere. Nasaan na si Michael Ma? Nasaan siya? Nowhere to be found, Nasaan na? Pero inappoint yan ng walang legal documents. Pabalik-balik ng China. Yaan. 2022, 2023. Yung iba sa inyo, si Marlica. Hindi lang niya nabigyan ng pwesto ni Bangag, kaya na ganito, ganyan. Tanga kayo kung sasabihin niya yun. Never ever ako makapagbigay mabigyan ng pwesto kung hindi ako babalik ng Pilipinas at totaling maging balik tanaw na ako. Yun ang gustong ipakalat ng mga Bangag. Kaya ako nagsasalta dahil ako nabigyan ng pwesto.
Ulitin ko sa maraming beses na pagkakataon. Kung gusto ko ng pwesto, panahon pa ni PRRD. But I chose to be independent para mabuldyak ko silang lahat. Mabuldyak ko yan, mga putang inang mga magnanakaw na yan. For you. Diba? Kung ako nagagalit, kayo okay lang sa inyo. Hindi nga ako binabaha eh. I can wear my boots, I can wear whatever dito, kung saan man ako naroroon. Pwede ako pumorma anytime na gusto ko mag-emote-emote. O paano ngayon ang mga pasyonista ngayon? Paano mo ngayon puporma ka diyan? Maglalakad ka sa baha, pag minalas ka, babalintong ka pa. Kailan sasabog ang galit ng tao? Yes, Dennis Sunga. Sumabog na dapat ang galit ng tao, tanggalin nyo na itong mga hayop na ito. Ginagawan lang kayo ng kasinungalingan, lahat, ipagtatanggol behind the scenes daw, ganito, ganyan, ganon. Then, ano pa? Another issue. Recently, anong sabi ni Inday Sara? Dahil ang sabi ni Abante, yan, papalunok natin lahat ng mga sino-show off niya, pinaflaunt nila. Na mga material things, ipalunok natin. Inday Sara, pag naging presidente ka, i-ano mo na, palunok mo na sa kanila lahat. Ba't ganun pa man? Ano ang sinasabi? Dapat si Sara Duterte nandito sa impeachment. Ano sabi ni Inday Sara? Andyan yung kanyang mga abogado, wala siyang maitutulong, di ba? Kung papaano, okay? What do you call it? Pagpe-present ng mga ebidensya and everything. Kaya nga may representation, kaya nga meron siyang abogado. Pero siyempre, binubwisit lang siya ni Kapuna, ni Chihuahua, dahil sa utos ni Lisa Tanas at Bangag na yan, buyuhin yun ng buyuhin si Sara Duterte. Di ba? Sa kabila ng baha, si Sara Duterte, wala naman silang ibang, pinag-iinitan kundi si Sara Duterte dahil kahit anong paninirahan nila, lahat nagsanib pwersa na ang mga demonyo na mamayagpag pa rin ang alindog ni Sara Duterte. Right? Tignan mo yun, mga kababayan. So lahat, anong sabi ni Inday Sara sa kanila? Patungkol dito sa yung transparency and accountability when it comes to travel. Kasi 'di ba supposedly ta-travel si Inday ng Japan, then kinancel kasi bago siya mag-travel nagsa-submit, okay, ng travel advisory sa Office of the President. Oh, syempre ang dami naman nilang sinasabi about it, mga kababayan. So ano ngayon ang sinabi ni Vice President Sara? Okay, kung gusto niya magpaka-transparent, okay? Yung gastos ng Bangag administration sa kanilang pagta-travel, ipakita sa taong bayan kung ano ang mga pinaggastusan nila. O anong sagot diyan? Anong sagot ni ni Clarissa Impacta? I think hanapin ko nga kung ito 'yon. Alright? Okay, hindi yan. Okay, hanapin natin. Meron sinagot dito, okay. Basta ang sagot niya na open naman daw. Sabi niya doon sa isang reporter, open naman yung open naman yung travel ni Bangag ng amo niya. Andiyan naman nakikita niyo, sabi niya doon sa reporter. Ang punto dito is yung expenses, hindi yung travel na umalis, lumipad, nag-optics. Alright? So tinanong siya ng News 5 patungkol doon. Tinanong si Clarissa Impacta na open ba ang presidente, Office of the President, para ipakita sa taong bayan. Ganun yung konteksto, ha? Na kung ano yung mga expenses. Ang sagot ng gago, ang layo. Hindi nakikita naman Hindi naman sinisikreto. Hindi daw sinisikreto yung travel ni Bangag. Nakikita naman daw. Ang bobo, pinaka-bobo at pinaka-impacta. Effective siya sa pagiging impacta niya na nakikita naman daw yung travel information, history ng Bangag administration.